Punto por punto, pupuntuhan natin ngayon yung ARTA versus PGMC or Colonel Mitran Retired versus Colonel Lupina, Chief PGMC. Ano? So, maganda yung nagkakaroon ng linaw yung action ng ating Anti-Red Tape Authority. May mga pahabol sila sa akin na kailangan daw paninigang ko at maging active ako sa aking mga sinasabi. At sila rin, ganun din ang gagawin nila. Magiging active sila kung alin ang tama. Why? Ganun ang kanilang mga sinabi sa akin ngayon. Dahil my words is very challenging. Ano? Kung mabasa nyo yung mga sinabi ko. Para bang sinabi ko doon, in short, isara nyo na lang yung opisina nyo. Parang ganun ang ibig ko sabihin. Kasi parang useless sila. So, their challenge, so, asa natin daw ang kanilang tulong. Mabuti, salamat. Salamat sa inyong mga dasal. Ano? So, sana, hindi tayo iwanan ng Anti-Red Tape Authority. Although ang kanilang function kasi, ang function kasi nila, yung Republic Anti-Red Tape, what I mean, yung Republic 11-032, which is pabilisin ang function ng mga nagsiservisyo sa gobyerno. Yun ang kanilang binabantayan in relation to corruption, grabing corruption. So, kasi pag delay, may corruption. Kaya sabi nga, justice delay, justice deny. So ito naman, once i-delay mo, mayroong kaakibat na corruption. So yun ang tinututukan nila. Kaya yun ang challenge ko. Malala ko nga pala, lagi na lang kayo nagsasuggest, nagre-recommend. Ang kailangan kong marinig sa inyo, suporta ng dasal at aksyon at pinansyal. Yun ang kailangan, huwag nyo nakturuan. Tinuturo niya kung saan niyo ako tinuturo. Ano ba yun? Alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung ginagawa ko kung ano. Tandaan nyo ha, yung words by words ko dyan, either in written ko or in punto por punto. Tandaan nyo yung mga salita ko, hindi kayo dapat nakatutok sa kung ano yung word by word ko. Tingnan nyo yung kabuuan. Ano kaya ang purpose? Ano ang psychological impact na ginagawa ni Colonel Mitran? Yun ang tingnan nyo. Ha? Kasi yung ARTA, on the legal process lang sila sumasagot. Ganun rin ang PGMC. Hindi sila nakapagsalita ng mga makaptured sila against them, their words. Ano? Kaya ang sagot nila in accordance to the book. Ano? Wala silang paligoy. Pero kung sa verbal, ang lalakas ang loob nila magsalita. Oh, kasi fake yung mga byuda eh. Sinadjust ko, wala rin. Ayun na, sumunod. Yung fake na 5 byuda kumpara sa 10 byuda sa 10,000 byuda, ano ba yun? 5 person of fake, tapos dito 10,000 isa-sacrifice nila at sabihin nila na masyadong meticulosong action. Ano ba yung pinagagawa naman ninyo mga sagot na? Ha? Ibig sabihin nyo, sa isang tao, abuti ng isang araw, pag-aaral lang ninyo. Ito na lang tingnan ninyo ha. Ito na lang tingnan natin. Ano? Yung widow nagpipensyon na ng 10 taon, 20 years, and yet questioning nyo pa. Ano ba yun? Ibig mo sabihin ko na find out mo ngayon na 20 years na siya nagpensyon, babawiin mo yun? Paano ko nang patay na what I mean? Or babawiin mo sa 20 years, adi wala nang kinain siya. Dahil sa katangahan ninyo, hindi ko sinabing ninyo kung sino yung
na panahon na yun, ha? Dahil sa katanganin nyo, walang kinain yung isang pensioner. Ibabalik nyo ngayon sa pensioner ang kasalanan. Di ba katangahan nyo yun? Ha? So, yun yung masakit eh. May yung masakit. Pero, tandaan nyo mga kapensioner, hindi yung buong sinasabi ko, what I mean, yung words by words, tandaan nyo, yung aking mga birada, may mga impact na gusto kong ipalabas. Ha? Kung hindi nyo ako maintindihan, itanong nyo sa nakakaintindi. Ano? Pero alam ko, PGMC, alam na nila yung ibig ko sabihin. Kaya nga ayaw nilang umarap sa akin. In public. O si Colonel Lupina, 2 beses ko na sinadya sa opisina niya. Laging busy sa conference. Hindi na natapos yung conference. O malas lang talaga ako tuwing punta ko may conference. Ay, Diyos ko naman, minsan lang ako pumunta sa 3 buwan, minsan lang, tapos conference pa. Ay, Diyos ko. Ano ba yung pinagpapalusot ninyo? Alam nyo, mga kaibigan, makipag-usap lang kayo ng tapat na usapan. Maintindihan ko kayo. Kasi naging junior officer rin ako. Naintindihan ko kayo. Pero hindi ko maintindihan, bakit nanatili pa kayo dyan sa posisyon na binabatikos ko na kayo? Mabuti pa yung isa. Sabi niya, sir, huwag mo naman akong pirahin, sir. Ganyan. Kasi sinabihan ako ng aking mga relatives, huwag malis ka na dyan kasi hindi ka naman nakikinabang dyan. Ikaw pa napapaya. After 1 month, nawalitan ko. Wala na. Or, inalis. Inalis siya. Bakit inalis? Kasi disclose sa akin na mga tinatago nila. Pero tama naman siya. Public. Ang saka, in good faith yung pagsabi sa akin. Hindi, kung anong pa man, in good faith. Kasi yun ang totoo, yun ang tama. Because that is public fund. Hindi nyo itinatago. Ang inyong computation, ang explanation nyo, katulad ng investigation, ng utig, it's confidential. Anyway, may mga paraan yan para makuha yan eh. Kasi hindi naman silang batas eh. Hindi silang batas. Kasi lahat ng kanilang policy in accordance to law. Alam ko na yung paano yung batas na makuha sa kanila. Pero saka na lang yun. Kasi medyo gastusan yun eh. Dahil alam ko na. Dahil pag dumaan ako sa abogado, ay initial 50,000. Initial 50,000. Saan ako ko ng 50,000? Yung mga supporter ko, mga followers ko, observer ko, tuturuan pa ako. Anong gagawin ko? Kailangan ko ang pondo. Yun ang kailangan ko at dasal ninyo at pakitang suporta. Huwag niyo na ako turuan. Turuan niyo kay Tulfo. Ano ba kapagkakilala niyo kay Tulfo? Si Tulfo, matigas lang yan sa mga kinakaya niya. Pero pag hindi niya nakaya, wala talaga. Pero alam ko, matapang siya. Pero problema lang, marami na akong nabasang sulat niya, address to chief staff regarding sa mga pension natin. Pero wala rin nangyari, wala rin action. Wala rin action. Ando sa basurahan niyo mga sulat ni Senador Tulfo. Bakit? Kasi wala siyang follow-up si Senador Tulfo kung anong nangyari. Sulat siya, pinirmahan, pinadala. Ayun, tinabi. Pero kung sinundot niya yun, si Maring epektibo. So, political lang kasi yung banat na yun eh. So, gano'n lang yun. Kaya huwag niyo ako turuan kung anong gagawin ko. Tinaya ko na nga buhay ko, tapos tuturuan niyo ako. Mas maganda siguro, tulungan niyo ako. Yun ang mas maganda. Marami ako nabasa rin yan Sir, nasa likod mo ako, tulungan kita.
Yan ang gusto kong marinig. Hindi yung turuan mo kung anong gagawin ko. Kasi kung hindi ko alam ang ginagawa ko, pumunta na ako sa abogado, hindi sa inyo. Kasi, wala. Alam ko na yung ginagawa ko. Hindi pa nga ako lumalapit sa abogado natin. Abogado ng Vanguard of Democracy. Kasi kaya ako pa naman. Ano? Kasi simpleng legal lang ito eh. Kasi sa katotohanan ako, unless kung walang katotohanan, medyo magkonsulta ako, baka madelikado ako, di ba? Ganun lang yun, mga kasama ko. Pero sa uli ko, medyo maganda na yung sagot ng ARTA sa atin. Ipopost ko na lang yun sa isa. Para makita nyo yung dokumento. Ano? Subaybayan nyo lang ang mga ginagawa ko. Kasi na-challenge ko yung Anti-Retive Authority. Kasi nung 2 beses na akong tinanong on the hearing at saka dito sa response nila kung ako ba'y mag-withdraw sa aking complaint. Natatawan ako. Bakit ako mag-withdraw? Anong dahilan para mag-withdraw ako? Ayun, challenge ko tuloy sila. Nanindigan na sila. Fight kung fight. Parang gano'n na ibig sabihin. Maging vigilant daw ako. Maging vigilant sa mga lahat ng response nila. Panindigan ko. Basta nandiyan ka, Anti-Retive Authority, hindi ko kayo iwanan. Kasi di rin kayo maka-action kung wala ako. Ano actionan nyo? Kasi ako ang complainant. In behalf of the more or less 105,000 pensioner. Ako yung kumikilos lang. I'm sorry kung sinasabi ko ang totoo. Ang dami ko nahihiningan. Wala naman tumutulong sa akin. Nga pala, si Captain Ingracia, I'm sorry. Si Captain Ingracia, nag-usap na kami. Magtulungan kami. Lumitaw sa akin na magtulungan kami at hindi ko daw siya iiwanan. Kailan pa ako mag-iiwan ng usapan? Babagit ko naman yung isang Lieutenant General na iniwan ako. Okay, so much for that. Baka umaba pa usapan natin. At least magsubaybay lang muna kayo. Kasi maganda yung action ng Anti-Retive Authority.